Ah, Muli, ako nga pala si Technical Sergeant Norman Salak, currently assigned dito sa 45th Infantry Battalion, 11 ID, Philippine Army, acting Battalion Sergeant Major. So, itong kukwento ko is sa Marawi pa rin to siya. Ito yung second episode ng Marawi. So, nung galing kami dun sa Banggalo na yan, si Tulay, before kami tumawid sa Mapandi, iniwan na namin dyan yung maligno sa Tulay, sila na yung naiwan dyan. So, sila nag-take over ng posisyon dyan. Maganda kasi yung pwesto nila dyan eh. So, talagang marami yan silang dyan, kalaban na tumba. So, kaya yung position na yan is talagang hinold the line nila yan. Kasi sa tulay na dalawa na yan, meron sa ilalim yan parang may daanan na maliit na pwedeng tumawid ng tao. So doon nag-exit yung ibang kalaban nun. Pero hindi sila maka-exit dahil magaling man yung maligno sa tulay. Walang maka-exit sa kanila. Doon, yung marami silang dyan. So yun, pag exit namin doon, nung naiwan na nga yung maligno sa tulay, so mag-exit na, punta yung Mapandi naman kami. Dito na kami sa kabilang sektor, katabi namin yung sa kanan namin yung Marines, then sa kaliwa namin yung yung Ranger. SRC yung nandun eh. Under ata ang batcom nila nun, under ata ni Sir Lieutenant Colonel Kabasan pa si Sir nun, na ngayon is isa sa mga brigade commander namin dito sa 11 ID. Siya yung batcom that time, si Sir doon. So pag tawid namin doon sa Mapandi, yung sektor namin, doon naman namin nakabady yung PNP SAP. Kabady namin sila doon. So, ang kasama namin doon officer ng SAP na hindi ko makalimutan hanggang ngayon is general na siya ngayon. Si Sir Police Brigadier General Malimban na siya ngayon, sir. Sila yung kabady namin doon. Saka yung isang company namin. So, 3 kaming company doon. Ikwento mga Master yung SAP, kasi marami nagtatanong kung anong nagawa ng SAP sa Marawi. Para dito sa episode mo na ito, pakidagdag mo. Sir, sa namin, yung pinagsamahan namin ng SAP doon is maganda yung sama namin doon, sir. Kasi yung SAP, magaling yan sila. Lalo na yung mga cruiser, magaling yan sila na mag-ayos, mga baril. So, ang ginawa namin doon, sa sektor namin, kapag kami na yung papasok, grabing suporta nila sa amin. Doon din yung nila, yung mga 50 cal nila, tsaka yung AGL nila. Doon, sila yung may AGL sila doon. So, pagpasok namin doon sa Mapandi, pagtawid, so hindi pa pala pumasok muna kami sa before pala yung SAP, before yung SAP, pumasok pa kami sa yung madrasa pala, yung madrasa doon. So sa madrasa, doon na nawundid yung first sergeant ko. So ngayon, doon kami sa madrasa, nag-abot-abot kami doon nung Ranger, yung scout sniper ng Ranger. Kabats ko yung isa doon. Nakita kami doon. Tapos, so yung tropa namin, nasa baba, kami sa taas. Before na-wounded yung first sergeant ko, sa taas muna kami. So doon, nakikita mo na naman yung kalaban. Doon kasi ako, platoon sergeant na ako, so hindi na ako masyadong nag-engage. Pero pag
sumisilip-silip pa rin ako. So moron na ako doon, moron manning na ako sa platoon ko para magawa mo talaga yung trabaho mo, masuportahan mo talaga yung kasamahan mo na umaasa sa'yo. So yun yung ginawa ko nung platoon sergeant ako. Pero wala akong ginagawa. Sabi ko sa tropa, pero nga, pasilip naman. Sumilip ako ngayon, sumilip. Kasi yung target namin is nasa ano natin, 200 meters eh. Tapos maisan. Yun yung sa baba nun, yung maisan na yun, sa baba nun, hindi madikitan pa ng tropa kasi open siya ngayon. Pag sipat kong ganun, sa M24, makita ako, tao. Binita ko siya. Naka 60. Naglalakad, pababang ganun. Sa ano yung distance niya? 380 meters, mga ganyan. Bugahan ko siya, so tumba. Uy, sabi ko, okay. Tumba siya. Gulat yung tropa ko, bakit daw pumutok? Ano yun, master? Hindi ko kalaban, naglalakad, nandito na sila. Kaya, yun naman yung tropa na naman, pastar na naman. So, yun, nung nakuha ko yung isa, binigay ko naman sa tropa. Sabi ko, sige, ano lang man tayo. Basta observe lang, iman nyo lang yung mga posisyon nyo. So, yun. Pag baba ko na ganyan, inausap ako ni CEO na, yan mo yung tao sa taas. Yes, sir. Ngayon, pag balik ko sa taas, yun nga, na ano, na maraming tropa na dinala doon ng mga wounded, dadalhin sa ospital. Kaso, biglang may putok ng 2-3 galing sa kalaban. So, doon na-wounded yung first sergeant ko kasi nasa baba sila. So, yung kabats ko rin, na wounded. Pinuntahan, hindi pala. Nandun pala ako sa isang kwarto yon, sa isang kwarto kasi yung may ginagawa ko. Ngayon, pumasok yung mga opiser. Pagpasok niya sa kwarto, sakto na sa baba yung first sergeant ko, nag-uusap sila ng kabats ko. Ako naman, lalabasan ako sa kwarto na ganyan. Naipit ako. Dalawa kami ng opiser ko, yung opiser na CEO sa kabilang kumpanya. Naipit kami, hindi kami nakalabas agad sa pintuan. So nakaside muna kaming ganun, pumasok yung officer. Biglang may pumasok na na ng kalaban. 2-3. Kasi malakas yung putok eh. Biglang yung first sergeant, doon sa gitna ni first sergeant ko, tsaka yung kabats ko. So si first sergeant, talsik. Sa kabila. Yung kabats ko, tumalsik sa harapan namin ng officer. Uy, pag talsik niya, tinakbo namin agad ni sir, yung officer. Hinila namin. Hila. Tapos talagang grabing nung kabats ko kasi ang tama nung kabats ko is meron sa tiyan. Meron pa sa tuhod. Tapos pala siya. Dito. May tama siya dito kasi pag inaangat ko yung kamay niya, grabing kuha ng dugo. So, sumigaw kasi sir ngayon, sumigaw ng medic. Hindi ko pala nabanggit. May kasama kami din doon, estudyante ng SPOC. SPOC class 134 ata yun. O 135, parang ganun. Vishnu. Sina. Sir, yun. Yung officer nila doon. Ang tiga Muntinlupa, si sir. So, tumawag si sir ng medic. Ngayon, ako naman, kasi grabe ng kabats ko, grabe ng dugo niya eh. Hinawaan ko yung ulo ng kabats ko. Tapos, ginagawa ko, sinasampal ko kasi matutulog na siya eh, matutulog na. Yung parang na siya, yung huling hininga ba, ginawa ko, sinampal yung kabats ko. Sabi ko, huwag kang matulog. Ranger, classmate ko rin sa Ranger, 150, huwag kang matulog, Ranger. Kalakas talaga ng sampal ko, hindi niya talaga maramdaman na kasi yung tao, pag mamatay naman, yung hininga niya ba, parang lulunukin niya na, so sinampal ko siya ng sinampal. Kasi nahanap ko yung dito, ba't ang grabing dugo? Yung pala, pag angatin ko yung dito niya, grabing sirit ng dugo dito. Ang dami na eh. Kinatna ng medic yung niya. Pero ako, hindi ko talaga iniwanan yung ulo niya. Huwag kang matulog. Sinampal-sampal ko talaga kasi ano na siya eh. Yung bibigay na eh. Grabe talaga ang sampal ko. Huwag kang matulog, Ching. Ranger ka, 150. Nasampal ko siya. Ganon yung
Oo sir, ganun yung ginawa ko sa kanya talaga. Kasi hilik na siya sir, hilik Mm. na. Lakas ng sampal ko nung naano ko, na parang napanatag ako nung ginalaw niya yung kaliwang kamay niya. Parang naimasmasan, gumanon siya. Uy, sabi ko, mabuhay to, mabuhay. Ching, kung matulog kasi, nasampal ko pa rin. So, na-first aid siya. Pagka first aid sa kanya, so, kinala na sila, kinarga na sila ng mga sasakyan, yung mga medic na ano. Ang masaklap, yung ibang tropa kasi doon na nandun dinala doon is dadalhin kasi yun dadalhin sa medic. Yung iba nadublehan pa. Na-sharp na lang pa yung iba, wounded na nga sila, na-wounded po ulit. Pag evac. Pagsabog sir, pagputok ng sa kalaban ng galing, na ano pa sila, nadublehan sir. Kasi naghihintay lang ang sasakyan nyo para exit sila sir eh. So yun, si First Sergeant, na-wounded nga. So, yun, dinala na sila doon. Doon na, nung gabi, na kuwan din doon. Pero before mangyari yun, nung dumating kami sa madrasa, yung nasobrahan sa yung isang armor natin nasobrahan sa abante. Hindi siya dapat sumobra sir kasi may nasobrahan yung isang armor natin. So na-RPG, na balahaw. Gabi yun gabi. So, yung ginawa namin, yung isang platon namin, pinipilit na i-recover yung tropa doon kasi napatay na yung doon yung may patay na yung tropa natin doon na tiga-armor. So, ang gagawin is lagyan ng kadena para mahila ng isang tanke rin, sir. So, ngayon, ang ginawa, ginahandahan, ginapang ng tropa. Paggapang na ganyan. Problema, nandiyan na naman yung kalaban, banata na naman ng RPG. Mabuti, mabilis din yung isang tropa din namin. Nabugahan niya yung may RPG. Ganong kadami pambala nila ng RPG ng mga... Hindi, pasimula pa lang naman ito. Ano pa lang yun, sir. Pasimula pa lang, kaya marami pa. Grabe yung RPG ng kalaban. Before niya may bugay yung RPG niya, man siya ng tropa, nabugahan siya, sir. Nakuha. So, hindi niya naiputok ng RPG niya. Pinaspasan na kinabitan ng ng kadena, hinila. Tapos, pumasok din yung tropa namin na doon sa tangke. Yung platoon sergeant doon, kabats ko yun Pasok. Minedik nila yung pero yung junior kasi doon na medyo umiyak na rin yung junior doon na naiwan. Na tiga armor, umiyak na siya kasi na-RPG sila, patay. Dalawa ata yung patay doon. Bali, 4 ata sila. Yung isa, alam ko, hindi ko magkamali, ranger graduate yung isa doon yung senior niya. Tapos yung junior, medyo na na rin. Siyempre, malalamog ba naman sa loob. Then, patay pa yung kasama niya. Balahaw. So, nahila yun sir. Nahila, exit. So, yun. Nabukasan, tuloy-tuloy na naman tuloy-tuloy ang away. Kasi yung kalaban naman, malayo naman sila. Nasa sa 600 to 700 meters na siya, ganyan. So, yung kalsada na yun, bawal ka na magtawid-tawid doon. Kasi kung magtawid-tawid ka, sniping nga, maraming na-disgrasya doon, sir. Yung tatawid lang silang gano'n. May nakaabang doon, sa dulo, parang may mataas na area ng doon. Mataas na bahay na mayroon talaga siyang sector of fire na nakatutok siya sa kalsada na yun. Madaming disgrasya doon. Magaling din. Magaling din. Moving target tayo. Magaling din. Pag tumawid na gano'n, grabe. Pitikin niya Maroy. May kasamaan ako doon. Hindi ko lang, retired na siya. Tinamaan sa paa. Tinamaan sa paa. Na-snipe siya noon. Scout sniper graduate din yung kasamaan ko na yun So, buti yung kanyang talampag. Ay, dito sir, yung paa sa dulo. Yung tinamaan sa kanya Di ba, first? No, okay lang. Survive noon Ganun yung kalaban doon, katindi. Yung pwesto namin doon sa madrasa na yun, sa kabila noon, sir, may malaking moske sa harap. Nandun lang kami, nagbabanatan kami doon. Anong distance? Lapit lang, sir. Siguro mga 100 meters lang. Kasi parang kayo doon birayin ka na, birayin mo rin siya doon. Doon lang sila, yung gabi na yun. Gabi, tapos nung mag-araw na.
Pero nung binugahan sila ng ng RPG, ayun na. Buba sila. So, doon naman dumating yung yung platoon leader ko ng sniper. Kasi yung unang pasok namin doon sa unang pasok namin doon sa episode 1 ko is ako yung platoon sergeant doon, wala akong officer ng sniper na nagdala. So doon na dumating yung platoon leader ko ng sniper na doon. Doon na kami sa madrasa. So nagtagal din kami ng ilang doon, linggo. Doon sa madrasa na yun. Sa kabila, doon yung tropa ng kasama namin. Tapos kami dito sa kabila sa kanan. So nung na-wounded yung first sergeant ko, sabi ni CO, baba ka muna, ikaw mag-take over, mag-acting first sergeant ka, sabi niya. So sabi ko, sige sir. Ay, ganun talaga, senior and CO. Ako man yung parang second in command ni first sergeant na senior. Kasi ang first sergeant naka-forward. Yes sir. Hindi sir, parang yung sir. Sa command siya eh. Oh, na-wounded siya sa 2 o 3 pala. Hindi Yes, naman, hindi pala Yes. hindi naman kasi magkakalayo masyado noon. Hindi sir, magkakadikit lang kami sir. Magkasama kami sa may sektor, ganun lang. Sektor na lang ng posisyon. Doon lang kami sa sir, sa madrasa, malaking. Maluwang yun. Pero doon na yung doon na rin yung mga dikit-dikit na kami noon. Dito yung sa amin na sektor, sa kabilang, doon yung ranger, sir. Tapos dito sa kabila niya na, nung mabante doon, tumawid kami, doon na namin. Sa mga ilang araw, mabante na kami. Nung ako na yung acting first sergeant, doon na namin sa kabila noon, yung kalsada na yung diretso na yun, nakabanten yung Marines sa kabila. So, na kami, magka-level. Dito yung Marines, kami dito sa kabila, yung Ranger sa kabila naman. So, Kano katibay ang Marines naman doon nun? Hindi, alam natin matibay, pero kumusta ang nila doon nun? okay naman sir, kasi basta ang lang, usapan lang, kasi ang reference kalsada. Tapos, huwag ka lang pupunta sa sektor na sir, kasi ngayong kalaban, malapit lang eh. Hindi ka pwedeng lumampas sa sektor ng Kung ito yung sektor nila, huwag kang pupunta dyan, huwag kang lalampas. So, dapat alam mo lang kung ano yung sektor. Kasi nag-usap naman na yung sektor nila is may kalsada naman eh. Dito sila sa kabila. Basta huwag lang kami tuwid doon kasi huwag din kami pupunta sa likod nila kasi ganon din sa kanila. Madidisgrasya nila kami, madidisgrasya sila kasi yung kalaban nga sumisingit-singit. Baka hindi kayo magkanohan ba. Sumisingit-singit yung kalaban. Kasi lalapit lang talaga yung kalaban eh. Pag bigla nang tatakbo yun, may na ako, RPG. Tatakbo, bang! Sige, Master, ikwento mo nga kaunti anong kwan ng kalaban. Kasi medyo, siyempre napalaban ka ng todo sa Zamboanga, pero sabi mo kanina, ibang level din yung kalaban sa Marawi. Ano mo nga yung mga unang mo ng kalaban nun, mga galawan din nila na napapabilib ka rin sa kamaruan nila at galing nila. Sir, yung minsan bigla silang susulpot, may RPG, gulat ka na lang, puputok. Tapos may silang ginagawang ano ba yung ginawa nila dun? Parang improvise na kung man yun sir, granada. Mga molotov. Iba pa yung molotov sir. Pa silang sasabog. yung lang. Basta mayroon silang ginawa dun na hindi ko lang maalala masyado sir. Parang granada rin. Tapos, maro sila kasi nakahukay na sila, kabutas na sila eh. Pero noong una, hindi pa sila nagbubukas underground, di pa? Wala pa sila, nung unang pa lang. Pero nung mga 2 weeks na, nakuha naman nila yung mga preso doon, ginawa nila manpower. Yung mga sa city jail. Yes sir. Yun yung pinaghukay-hukay nila ng mga yes, sir, ganun yung ginawa nila doon. Yung ginawa nilang manpower eh. Kasi bilib ka sa mga tunnel din nila doon. Grabe nga sila mga tunnel sir. Lusot-lusot din. Tapos nung napasok na yung mabanti-abanti na kami, yun, yung mga bahay-bahay, nabutas nila yan. Kung magkakadikit yung bahay, yung pader
butas na dito sa kabila, butas-butas, diretso-diretso na ano. So, doon nung mga time na yon, umabante na, dahan-dahan naman umabante na. So, magkita-kita lang kayo doon, yung mga, kikita-kita kami ng mga kabats ko doon, yan doon, nagkita naman kami ng kabats ko doon, yung nominated for Valor, si Technical Sergeant Basa, kita mo doon. Batching mo ba si Master Anthony, no? Yes sir, kabats ko rin yan sir. Matibay din siya doon, ano? Yes sir, kabats ko rin. Tsaka yung namatay na kabats namin. Sandali, kabats mo. Ibig sabihin magkakabatching kayo ni na si Blas, si Master Basa, ikaw? Tsaka si Mambong sir. Sandali muna, balikan natin kasi matibay pala talaga itong grupo na to. Kasi, na-picture ko na si Master Basa. Napakatibay na tao sa 14th company siya sa Ranger. Ayan, na-recommend for Valor nga. Ilan na yung wounded niya. Matibay pala yung grupo nyo doon talaga. Yung magkakabatching ha. Nandun si Blas. Yes sir. Pre, nandun ka. Si Master Mambong, nandito naman siya noon. Dito yun siya sir eh. Ganun pala. Kuan yan siya sir eh. 12 years. Anong kumpanya niya ba? 12 years yata siya nun. Si Basa? Yes sir. 14. 14 sir. Tibay na. Matibay. Matibay. Sir. So ano naman yung bulahan nyo niya? Hindi, okay talaga si Master Basa. Believe ako. Oh, Ano nga kayo? Pareho kayong cool na cool lang eh. kita kami doon. So, Ching, dito naman tayo. Kasi dito sa Basilan, nagsama rin kami niyan. Yung encounter na kinuwento, kasama rin sila doon. Yung 510? Hindi sir, iba. Iba pa? Matibay siya dito. Actually, sa lahat ng pinuntahan niya. Ano yun? Dugong itneg talaga si Master. Yes sir. Kita kami doon. So, matik na, pag magkita kayo ng kabas mo, bula-bulahan konti, tapos ingat, ganun, ingat ka Ching, ingat ka din, ganun, ano. Kaya lang, Kasi sige, dito Batsing Blast mo, nakita mo doon. bandang huli na lang kami nagkita sir eh. Busy rin siya eh. Busy rin siya sa kabila kasi sila sir. Kabilang sektor sila. Busy siya eh. Oo sir. Sabi ko, sige lang. Kita-kita nga doon sir, mga tropa rin. So, kasama pa namin yung ano sir, yung si Late Sandoval. Nakasama niyo pa sa operation? Sa Marawi sir. Nakadugtong kami sa kanya nung yung kasama na namin yung SAP. Before namin nakasama yung SAP. Doon, kasi yung sektor namin malapit sa kanila. Doon, kadikit kami sir sa kanila. Yung sektor na yun. Kasama namin sila doon ng ilang araw din sir. Kasi hiningi namin yung isang posisyon nila doon sir. Kaya alanganin kami sa kabila. Tawid kami konti. Nagpaalam si CEO na sir, pwede kami dito magano. Pumayag naman siya si Sir Late Sandoval sir. Kasi siyang senior doon noon. Yes sir, binigyan niya kami ng ano doon sir. Ng pwesto para makuha namin yung sunod na target. Kasi gano'n naman yung ano doon, halos lahat naman na unit doon. Ganun. Tawid-tawid lang ang target noon eh, bahay-bahay, lipat-lipat lang yun na yung target mo sir. Dali muna, intermission muna tayo. Nagpaparade yung flag dito. Ito yung battleground ni Master of. Battleground, yung sa baba niyan, yan yung target nila oh. si Master Dayanan. Ito, dalawang matitibay na sniper. Yan oh, yung playground nila dito. Sir. Dito kami nag-interview na cool lang. Ito yung mga kalmadong interview lang eh. Pero Master, sige nga. Ano naman yung very proud ka nun sa kabayanihan ng tropa nung mga pangalawang episode mo to, pero ito, kabayanihan ng tropa. Anong nakita mo? Yung ano ko talaga dito sir is yung dito mo talaga makita na yung tropa talaga na hindi talaga umatras. Kunyari, yan nga sa laban, yung talagang makita mo yung lahat talaga nagtatrabaho. Kasi bilang senior NCO na doon, so nakita ko yung kanila. Yung kung gaano sila sa trabaho, na talagang halos hindi mo na nga maisip yung yung safe mo, ganun. Talagang gano'n yung tropa sir na talagang rin. Then, nung time na yun, ako na yung acting. Sabihan ko kinakausap ko yung dalawang officer na yun, CEO. Dalawang platoon leader, sir. Focus lang kayo dun sa harap. Ako nang bala dito sa likod kung anong kailangan nyo.
Ang bahala. Kasi yung ganun, Master, walang atrasan kasi doon eh. Bawal Wala. umatras eh. Bawal talaga. Sige, sige nga, bakit? Tactics, hindi, wag kang magpento ng tactics, pero bakit bawal umatras? Hindi pwedeng umatras. Hindi mo pwedeng umatras, sir, kasi siyempre kung atras ka, iwanan mo yung sektor mo, mano ka ng kalaban. Tsaka hindi, kung atras ka na, hindi nyo makukuha yung target nyo eh. Hindi mo dapat iwanan kasi pag naggumalaw yung tropa, dapat tulungan kayo doon. Huwag mo siyang iwanang mag-isa lang na tumawid or gumagalaw. Dapat tulungan mo talaga siya. So, nakita ko rin naman talaga yung doon sa amin, sa company namin. Talagang grabe yung go ng go talaga. Buwal lang talaga ng buwa, sir. Walang Kaya sabi ko, nakita ko yung nila, yung pagka talaga pagka-motivate sa kanila. Kasi yung mga officer naman namin, hindi rin talaga umatras. Talagang ito yung target natin. Kailangan kung kayang kunin natin. Pero pag hindi naman talaga kaya, hindi rin talaga Hindi rin persahin. ipipilit. Yes, oh. sir, kasi mga kasultihan kayo. Hmm. So, diskarte. Diskarte na naman. Mag-isip na naman yung mga officer, tapos mga platoon sergeant, mga team sergeant, mag-isip na naman sila na ganitong gagawin. Ganito yung gagawin natin. Pero yung sa trabaho, Sa trabaho trabahong talaga, tunay talaga yon. Yes, sir. Talagang makita mo talaga doon talaga yung trabaho na wala ka talagang makita na atras o gano'n, wala talaga. Talagang suportahan talaga, sir. Yung tawag na kailangan makuha natin ito, kunin. Full talaga yung suporta ng bawat isa, yung tiwala ng bawat isa talaga, sir. Na tropa, hindi talaga nawala yun. Pwede mo ikwento, Master, bilang member na elite unit na pinabilangan mo, kwento mo nga yung importansya ng skill at tiwala sa isa't isa sa mga panahon na yun. Yun, yung una, sir, yung sa skill. So, talagang yung mga kasama ko, tiwala talaga sila na na pag tumawid sila or gagalaw sila, tiwala sila na susuportahan siya ng isa or ng platoon or ng team. Na wala talagang mang-iiwan. Wala talaga, sir. Hindi talaga, walang iwanan talaga yung doon. Pag gumalaw, yun nga, sabi ko, nakasuporta. Tapos kung gagalaw itong isa, tawag doon sa kabila, ganito, ganyan, sir. Talagang, hindi ka talaga makakita ng doon, sir, ng nag-negative na tropa. Ganon. Yes, sir. Talagang force on force talaga. Talagang Yung mga susunod na henerasyon kasi ng sundalo or mga kababayan din natin gusto nating to na dito yung totoong serbisyo talaga na walang negative, wala talaga. walang umaatras. Kaya nga kung minsan binubuli daw tayo ng China, parang napapangiti na lang tayo dahil hindi ganon ang hindi ganon yung pagkakilala natin sa sarili natin bilang mga mandirigma. Yes, sir. Pagdating kasi sa ganyan na sitwasyon, sir, tayo naman nandyan, yan ang trabaho talaga natin. Yan. Sundalo tayo alam natin yan. So yan yung trabaho mo. So kung ano yung trabaho mo, sundin mo lang siyempre yung yung utos sa taas, sa commander, ganun, pababa sa level ng NCO, ganun. Sunod ka lang sa yung tinatawag sa amin sa NCO na NCO support channel. Ganun, sunod lang. Suportahan mo lang yung commander mo, kung ano yung instruction sa kanya ng commander din sa taas. O ganito yung gagawin natin, ganyan. So, kami mga AP, sunod, plano. So, wala talaga sir, wala ka talaga makitang, sa grupo namin wala talaga makitang mag-negative kasi, sabi ko nga sa kanila, sige lang, sumunod lang tayo, gawin lang natin trabaho natin, basta yung mag-ingat lang talaga tayo. Sabi ko nga nandun ako, habang andito tayo sa loob, huwag tayo magkumpiyansa, kaya lang, yun, natsambahan ako doon so. Yeah, next episode yun. Yes, sir. Sandali muna, enjoy muna natin itong pugs kasi ito yung battleground ni Master. Dito siya ngayon, sarap ng pugs. Okay.